92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Nandito na ang bagong baby ng bayan, pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besin ng mga above na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-isang DJ Ming for the Make Event. Kaya naman samahan niyo ako. Yung malamig na Biyernes na gabi hanggang 12 midnight tayo. Kaya naman magandang gabi, Metro at Mega Manila. 102.3 Baguio, 97.5 Jensen na napapakinggan tayo ng mga ka-vibes natin dyan. At sa lahat ng nakikinig, through our FM radio, Philippines app, Mapalson, Visayas at Mindanao, ngayong gabi sa inyong tanan. At hindi rin makakalimutan ang ating mga ka-vibes at baby kong OFW. Magandang umaga po sa inyo. Mga driver, riders, konduktor, security guards, mga establishment na tayo ang ginagawang pampagising sa hating gabi. Mga convenience store, mga barangay hall. Ayan sila, tatay, yung mga tanod natin, mga kapulisan. At sa lahat ng ka-vibes natin at team bahay na nakahiga ngayon at talaga naman nakatutok sa atin ngayong gabing ito. At tayo rin ay live sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. So, pwede kayong sumilip ngayon. Magandang gabi, Gloria King, Messiano, Boss Noy, Adrian Sabroso, Paulo Bordado, Ronit Ben, William Ortel, Mary Dulay, Daniel Yap, at sa lahat ng ka-vibes natin. At syempre bukas na ang pinakahintay nyo, meet and greet. At hindi lang yan, sabay tayong mag-bonding, magkasiyahan. May 31 bukas, UP Sunken Garden for ka-vibes Fun Day. At daming surpresa naghihintay sa inyo dyan. At hindi lang yan, umaapaw na pa premyo. Kaya naman talaga, uuwi kayong good vibes na good vibes. Magkita-kita tayo bukas, 3 p.m. UP Sunken Garden. At libreng-libre lang po iyan. So, pwede mong bitbitin ang buong pamilya, kapitbahay, barkada, or jowa mo. Kung wala kang jowa, sige na, ako na ang sasama para sa'yo. Kaya naman kita-kita, o magkita-kita tayo bukas, UP Sunken Garden. At alam ko ito pinakahintay nyo ngayong gabing ito para makumpleto ang buong linggo ninyo. Sino kaya ang nag-confess? Ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika at ating pag-usapan sa main confessions. Magandang gabi sa'yo. Itago mo na lang ako sa pangalang J ng Marikina. Matagal ko nang gustong ikwento ito sa programa mo. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Mahilig na din pala ako sa pusa katulad mo. Kahit puspin lang ang mga pusa ko, mahal na mahal ko sila. Narito ang aking kwento tungkol sa babaeng si Rika. Hindi niya tunay na pangalan. Classmate ko siya dati. Tahimik, pero may ngiting nakakabaliw. Hindi siya yung tipong palaban sa klase. Pero grabe kung makatitig, parang binabasa yung kaluluwa mo. Doon ako nagsimulang mahulog sa kanya. Magkasundo kami sa music.
Isang beses, nagpajama ko sa bahay at doon ko unang narinig na gusto rin niya ang bandang Sugar Free. Hanggang sa tumugtog yung kantang Mariposa. Hawak niya ang baso ng alak at biglang sabi niya, "Alam mo, feeling ko, ako yung mariposa. Laging umaalis, pero gusto rin ng matagalang pagmamahal." Sabi ko sa kanya, di lumanding ka na sa akin. Napatingin siya at tumawa, pero hindi siya umiwas. Sa halip, inilapit niya ang mukha niya sa akin at naghalikan kami. Hindi ko alam kung epekto ba yun ng alak o ng kanta. Halos madurog yung kama sa sobrang init naming dalawa. Wala nang musika, kundi ungol at bulong. Kinabukasan, wala na siya. Iniwan niya akong tulala. Ang naiwan lang sa akin ay ang amoy niya sa aking unan. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin, DJ Maine? Gusto ko siyang ligawan. May pag-asa kaya ako kay Rika? Gusto kong malaman, kahit sandali lang yon, totoo ang naramdaman ko. At kung sakaling mapadaan ka ulit, lumanding ka na ng tuluyan. Hindi na ako takot mapasok. Maraming salamat sa pagbasa, DJ Maine. From Jane ng Marikina. Pwedeng-pwede kayo magbigay ng komento para kay Jane na in love na in love. Ikaw ba, naranasan mo ba yan? Yung bigla kang tinamaan sa isang babae. Paano mo hinarap ito? Kaya naman, pwedeng-pwede kayong mag-comment para kay Jay dito sa ating YouTube channel. Tayo ay live na live, 92.3 FM Radio, Manila. Magandang gabi sa iyo, Isidro Cariaga. At ito na nga. Ang lakas maka-movie scene ng kwento mo, Jay. As a listener sa letter mo, yung kahit hindi ako in love, parang in love ako na kinikilig. Iba talaga ang power ng love, no? Nakaka-inspire, nakaka-good vibes. At yung may halong pag-asa, pero may konting kurot na para kang natatakot. Kasi hindi mo alam kung mauuwi ba ito sa katotohanan o hanggang doon lang. Pero dahil sa akin mo pinadala ang confession mo, Jay, so ang magagawa ko lang is i-real talk ka. First of all, yes, may pag-asa ka kay Rika. Pero depende yan kung gusto ka rin ba talaga ni Rika. Hindi lang sa gabi ng kantahan at alak ha, kundi yung sa totoong buhay. At kung single naman itong si Rika, may points ka pa din. 'Di ba? Possible pa rin na may pag-asa. Pero syempre lahat naman tayo ay may kanya-kanya tayong tipo ng tao at standards. Sa part na yan, nakadepende na yan kay Rika kung pasok ka ba dun sa standards niya at ikaw ba yung tipo ng lalaki na gusto ni Rika. At nakadepende rin yan sa iyo kung paano mo ipapakilala sa kanya ang sarili mo. Kung ikaw ba ay pure at walang kalokohan o kasinungalingan. Kasi kadalasan, di ba, lahat ng sweet talks ng lalaki, sa umpisa lang yan. Pero pag yung about consistency na, nako, hindi mo na mararamdaman yan. Kung kailan lang convenient sa kanila, doon lang nila gagawin yun, yung magparamdam, yung maging sweet. Kaya nakadepende rin yan sa'yo, Jay. Pero bago ka mag-jump doon sa gusto mo siyang ligawan, consider mo muna alamin sa sarili mo. Yung halik ba ay dahil sa nararamdaman niya for you? O baka dahil lang sa moment na yon? Kasi yung mga ganyang eksena, yung kwentuhan, tapos pares kayo ng passion, tapos may alak, may mga milagro talagang nagagawa niyan. Parang may magic, di ba? So baka nadala lang itong si Rika sa init. At nakita niya kasi same kayo,
ng hilig at naging komportable siya sa'yo. At possible kaya niya tinawag ang sarili niyang mariposa dahil may ibig siyang iparating sa'yo, Jay. Alam naman natin ang mariposa ay mahilig lumipad kung saan-saan, natatakot magstay in one place. Lalo kung feel niyang hindi safe place ito. At baka itong si Rika ay hindi naman takot talaga sa pag-ibig, pero baka may sugat pang hindi gumagaling at hindi mo alam yon. Ang sinabi niya sa'yo, laging umaalis pero gusto rin ng matagalang pagmamahal. Parang hint na yun for you and warning kung i-analyze mo siyang mabuti. Ito sabi ni Comet Ben, that girl may break your heart. She behaves like a liberated girl. Get to know her first. Don't keep your hopes up. Keep your feet on the ground. What you told us is not enough if she's good for you. Don't English me, Comet Ben. My English is not feeling well today, please. Oo. Pero anyway, bumalik muna tayo kay Jay. Ito, seryoso, Jay, ha? Baka nga may past ito si Rika. May trauma. Kaya ganun. And baka, she is still searching for someone na kaya siyang hintayin, unawain, o baka hindi pa talaga siya sure kung heal na siya at ready siya for a serious relationship. So we don't know ano ba talaga ang nararamdaman nitong si Rika. Kaya dapat yan yung una mong alamin at kilalanin dito sa taong ito. Nang sa ganun, hindi ka masaktan sa huli. Sabi ni Daniel Yap, kung parehas naman kayong single ni Rika, hindi masama ang magsabi sa kanya na gusto mo siya at gusto mo siyang ligawan. Kilalanin mo muna siya ng mabuti bago mo ligawan. Totoo yan. Diba? Maganda pa rin yung kinikilala natin ng tao na gusto natin. Simulan natin as friendship. Diba? Huwag mong madaliin ang mga bagay kasi minsan kakamadali natin. Diyan tayo nadadapa. Diyan tayo nagkakamali. Ikaw ba, Jay? Tanong ko sa'yo, if ever ba na hindi na siya bumalik, okay lang ba sa'yo? Willing ka bang hintayin siya sa time na ready na siya? So now, ang maganda mong gawin, Jay, wag mo muna siyang i-pressure. Pwede mong gawin magparamdam sa kanya ng dahan-dahan. Like simulan mo sa pangangamusta, yung maramdaman niya na nandyan ka, na nag-e-exist ka. Then habang nandun ka sa binubuo mong pundasyon as friendship for her, kilalanin mo siya ng mas malalim. At kapag ready na ang lahat, tanungin mo siya, harapin mo siya sa tamang panahon. Sabihin mo kung ano talagang nararamdaman mo. Kasi hindi mo malalaman ang sagot kung hindi mo susubukang alamin at itanong, di ba? So the bottom line here is kung maramdaman mong may katotohanan sa mga mata at halik ni Rika, huwag mong sayangin pero huwag mong madaliin. Kasi lahat ng bagay, may perfect timing yan. Mas maganda pa rin na parehas kayong ready para happy ending, di ba? Ito nga, pahabol ni Daniel Yap. Take things slow muna and doon mo malalaman kung compatible kayong dalawa ni Rika. Kasi compatibility is important din para sa inyong dalawa. At para kahit papano, parehas kayong may gusto sa isa't isa. Kasi ang pangit nun parang ikaw lang may gusto. Paano siya? Parang pinilit mo lang siya. Iba pa rin yung feeling, di ba? Kapag yung taong gusto mo, gusto ka din. Yung taong
gusto mong makilala, gusto ka rin kilalanin. Paano kung ikaw lang yung nagbibigay ng effort ng time? Tapos siya, wala naman siyang ginagawa. Kakausapin ka lang niya pag convenient sa kanya. Kapag malungkot siya. Di ba ang pangit ng ganun? Kaya mas maganda, one step at a time, at dahan-dahan lang. At sabi ko nga kanina, hindi natin alam kung anong past nitong si Rika. For sure may pinaguhugutan siya. So, importanteng malaman mo yun. Nang sa ganun, mas maintindihan mo siya at mas makilala mo siya ng buong buo. At makilala niya din, ikaw, kung ano talaga ang intention mo sa kanya. Kung pure ba? Kaya mo bang tanggapin kung ano yung past niya? At paano mo siya i-handle? Ang totoong relasyon, hindi lang nagsisimula sa gabi ng halikan. Minsan nagsisimula sa tahimik na kape, sa mga tanong na hindi masagot agad, sa pagtanggap sa mga sagot na hindi mo gustong marinig. Not every person who enters your life is meant to stay. Some are just here to light a spark and leave you changed. Kaya importante, Jay, yung wag kang magdidesisyon kapag ikaw ay masaya, overwhelmed. At ganun talaga no? Pag in love tayo, hindi tayo nakakapag-isip ng tama. At valid naman yung nararamdaman mo, ha? Wala namang masama sa nararamdaman mo kung in love ka talaga dito kay Rika. Pero, kailangan mo din malaman yung side ni Rika. Nang sa ganon, maisalba mo yung sarili mo sa time na baka masaktan ka. At maganda na rin yan na hindi lang puro puso ang pinapagana. Sabayan din natin ang utak. Diba? Para hindi tayo talo sa huli. Ayan, maraming salamat sa iyo, Jay. At sana naliwanagan ka sa aking advice for you. Pero malaki ka na. Alam mo na kung ano yung tama sa mali. Ikaw pa rin magdidesisyon yan para sa'yo. Maraming salamat sa pag-share ng iyong confession kay DJ Nick. Kaya naman sa lahat ng gusto mag-confess, pwede nyo ipadala yan sa ating Facebook page 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. Thank you so much, Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Vanity Lounge Aesthetics, Fiesta Free Game Apple to Apple, Imprint Customs, Speak Philippines, Zebra Helmets Philippines, at pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts. Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, Main Eugenio. At dito sa favorite mo, pagdating sa Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. At tayo ay magkakapiling sa Lunes na. Kaya dapat pumunta kayo bukas para sulit na sulit ang weekends nyo. Kapiling ang baby mo. Nandun ako bukas. Pwede tayong mag-selfie, pwede tayong magkulitan, magtsikahan. At kasama pa ang mga ibang DJs natin dito sa favorite mo. Kaya pumunta na bukas, 3 p.m. UP Sunken Garden para sa Ka-Vibes Fun Day. Ito po ay libre. Yes, maraming surpresang naghihintay sa inyo. Maraming papremyo ang pwede nyong maiuwi. Kaya isama mo na ang pamilya mo, barkada mo, jowa mo, at deserve mong sumaya sa araw na ito. Kaya magkita-kita po tayo bukas. At samahan niyo ako dito Lunes hanggang Biyernes,
10 p.m. to 12 midnight yan. Dito lang sa favorite mo, 92.3 FM Radio, Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat nyo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you. May mga taong parang mariposa. Maganda, malaya, pero mahirap hawakan. Baka dahil hindi sila para sa kamay mo. Baka para lang talaga sila sa ala-ala mo. Para sa mga iniwang may tanong pero walang sagot. Para sa mga nasanay na sa sakit ng paalam. Ito na ang kantang masakit pero totoo.